Okay, last, good afternoon. Good afternoon, sir. So, itutuloy ko lang yung topic namin ni Joseph. So, blended learning. Under siya ng flexible learning. So, pag sinabing blended learning, familiar ba kayo sa blended learning? Hello. Okay. Blended, pinagalong. Modular. Modular. Ano yung modular? Online ba siya? Or Online. Online? Okay, depends daw. Pero mostly sa module is Paper. paper. Pero syempre, kung meron paper, meron ding module sa online. So, pag sinabing blended learning, pinagalong online Module. face-to-face learning. Okay? So, pamilya tayo lahat dito kasi, ginawa natin to, or naranasan natin to nung pandemic, di ba? Pamilya kayo? Okay. Okay, pangabasa yung first slide, Mary Grace. Blended learning, a flexible learning approach that combines instructional modalities with part of the lesson delivered online and the rest conducted in a physical classroom. Okay, thank you so much. As it says on the first slide, it combines instructional modalities with part of the lesson delivered online. Okay, pinagsamang online and in physical classroom setting. So we have different kinds of blended learning. First one, we have Model 1, face-to-face driver na babasahin ni Miss Abilene. Module 1, face-to-face driver. Mode instruction is delivered in person by the teacher. Online learning is used socially to enhance learning or offer an alternative experience, either in a computer lab or through assigned tasks uploaded digitally. Okay, class, from the word itself, face-to-face. Anong ginagawa dyan? Paano sila nag-aaral? Face-to-face. Ganito. Ginagawa natin yun. So yung mga students is nasa classroom. So, paano siya naging blended learning? Di ba kasi pag blended, pinagano online tsaka face-to-face, di ba? Paano siya naging blended learning? Kasi mayroong technology, by the use of the technology. Yes, thank you so much. So, sinabing blended, ano siya ng blended learning kasi kahit na face-to-face yung classes nila, meron pa rin silang lesson online. Di ba? Yung ginagawa ng mga teachers minsan, di ba after ng klase, para mas maintindihan pa ng students yung lesson nila, na pinag-aralan nila, di ba parang may lesson or parang may activity pa silang sasagutin online sa bahay nila, di ba? Assignment, gano'n. Okay, kaya nag-gets? Yes. Okay, Margie, paano ulit siya naging blended learning, yung face-to-face driver? Di ba face-to-face siya? Paano ulit siya naging blended learning? Kasi assessment na ginagawa? Online. Thank you so much. So, ginagawa yung mga assessment online para madagdagan yung knowledge ng mga students sa lesson na tinalakay nila sa pang-araw-araw. Okay. Other kinds of blended learning? So, module sa page ko is students follow a fixed schedule to teach it with self-paced online learning or one-to-one and in-person classroom instruction with the teacher and pause between traditional face-to-face and fully online. Okay, thank you so much. Ano ulit yung nauna guys na Face-to-face. Okay, pangalawa naman is rotation. Bakit kaya tinawag na rotation? Dahil ba umiikot? Dahil may following schedule na Yes. Pwede parang kung i-connect mo siya sa gulong, parang paikot-ikot na yung schedule na ginagawa nila. From online learning, then babalik sa face-to-face class. So, kagaya na dyan, meron daw sila sinusunod na schedule, things sa schedule to relate between self-paced online learning, yung one-to-one and in-person classroom. So yan, kunwari, sige ako example. Kunwari, from Monday to Wednesday, online classes sila. Ngayon, yung mga student, anong kadalasan ginagamit kapag online class? Google Meet. Okay, na yan. Google Meet. Tapos,
after ng, ano sabi mo, Monday to Wednesday. Wednesday. After ng Monday to Wednesday, Thursday to Friday, face-to-face classes sila. So may mga time yung mga yun. May sinasabi silang fixed schedule kada araw. Parang ganun. Kaya nagro-rotate sila kasi from online to face-to-face and then paikot-ikot lang. Okay, anong ulit yung dalawa? Ano, face-to-face education. Pangatlo naman is babasahin ni Eileen. Like most of the course is delivered via an online platform. So far, it is available as needed either on site or from an online tutor who leads tutorials or small groups. Synchronous. Or asynchronous participants can complete tasks at their convenience within the course time. Okay, based sa binasa ni Miley, everyone, saan kadalasan ginaganap yung lessons or activities? Online Sa Baya. online platform. Pero baya ang online. Hindi mo Yes, yes, tapos naman ako. So dito sa Flex, short for flexible. Flexible learning. Bakit ba tinawag na flexible learning? Kasi yung paggawa ng lesson or activity dito, pwede mong gawin siya at your own time. Kumbaga, pwede mo siyang gawin kung kailan mo gusto. As long as hindi mo nalalampasan yung due date or yung deadline. Ayun. So dito, syempre di ba online ka gagawa ng ng mga activities or lesson, assignments, ganyan, mga requirements. Dito pwede kang pumunta ng school, since yung mga teacher is nasa school, pwede kang pumunta ng school para humingi ng tulong if ever na hindi mo, may mga katanungan ka, kailangan mo ng tulong. Na-try nyo na ba yun nung pandemic nung kami kasi ganun kami nung pandemic, di ba? Hindi kami mag-gets yung module. Ngayon, nag-chat kami sa teacher namin. Kapag sasabihin ng teacher namin na pwede kayong pumunta sa school para hindi nyo kami tanongin, gano'n yung ginagawa namin. Kaya, sa amin, mabilis naman sila kausap. Wala kaming teacher. Ayan, dito, pwede din maranasan or ma-encounter yung sinabi ni Miss Sir Joseph kanina yung asynchronous and synchronous. Okay, everyone, pag sinabing synchronous, ano yun? Okay, sabay-sabay silang nagkakaroon ng class. Parang ganito sa face-to-face pero online siya, di ba? Eh, kagaya ng Google Meet, mga ganon, Google. And asynchronous, yun naman yung hindi. Yes, yung pa isa-isa. Kunwari, binigyan kayo ng lesson or activity na gagawin nyo. Pwede sa messenger nyo na lang siya, parang isi-send, gano'n, minigay nyo. So, participants can complete tasks at their convenience within the course timeline. Ayun, pwede nilang gawin yung activities at their own time. So, ano ulit yung tatlong Face-to-face rotation. pag sinabing face-to-face driver, Face-to-face. face-to-face siya pero Face-to-face. okay. Pero face-to-face siya pero may online learning pa rin ba? Assignment. Yung pangalawa. Rotation. Rotation. Pag sinabi rotation. Fix schedule na sinusundan. And yung flex. Pag sinabing flex naman. Flexible kasi Pwede siyang Sabay. yes. Pang 4 na tayo. Online lab. Pag sinabing lab, ano yan? Ano? Love. Qualifying nila. Number 4, babasahin ni Miss Brenda. Online courses are delivered via an online platform but accessed in a physical classroom or computer lab. Lessons are modular and classes are supervised by teacher assistants who may not have specialized skills. Students may also be enrolled in traditional courses with block schedules. May class. Na-try nyo na ba to? Yung may mga computers kunwari sa school, tas kapag may activity silang pinapagawa or mga gadgets na provided ng school, pinapagamit nila yung mga gadgets na yan, and dun yung sila sa Top yung top yung laptop na blue. Ay, oo. Tapos meron din yung school kasi di ba may tinatawag silang computer. Kung saan nandun yung mga computers na ginagamit ng mga student kapag may mga pinapagawa yung instructor ng mga teachers. So, ganun yung online lab. Yung lessons nila dinidelivered online.
Pero nasa classroom sila, hindi siya sa bahay lang, hindi siya doon ginagawa. Nasa classroom pa rin sila. Nasa physical setting pa rin sila. Okay, and with that, meron ding meron ding teacher assistant na nagbabantay, nag-guide, Nagsusupport, nag-motivate, Kahit ever na may nagtuturo. katanungan sila doon sa mga gadgets na ginagamit nila or doon sa lessons nila mismo. Nagigets yung online lab? Yeah. Online chatting. Online Parang feel na feel mo na yung lab ah. Yan, chatting. Yan ang pinag-avail online. Yes. Online lang. Meron din yan. So, last, sa apat na na-discuss natin, ano ulit yung apat? Sa apat na yan, ano yung parang mas prefer nyo? Bakit? Kasi feel ko pag-akat mas natututo yung mga students kapag face-to-face or kapag tinuturo sa kanila ng harap-harapan yung mga lessons na dapat nila. Yes, kasi may interaction tsaka Collaboration. another answer. Glory, another answer. Ano mas prefer mo sa apat? Way of learning. Kasi, Lahat sa akin. Mas prefer ko yung face-to-face kasi mas doon na hindi na kaya natutulog. Hindi na kaya ko natutulog. Mas na-time na tayo ng friends natin. yes, doon na-develop yung feelings. Okay, Joseph, ano ba? Hindi ko yung online. Kasi, Kasi mas nagagawa mo pa yung ibang work mo kapag tama. Kasi may mga student, di ba, pamilya tayo lahat sa Hardworking ano student. tawag doon sa nagtatrabaho mga Hardworking student. Hardworking student yun. working student. Kaya karamihan sa ibamas, parte yung ay, ganun. Okay, pang 5. Basahin ni Miss Jupen. Self-led. The school provides a system Alam ko yan, self-led. courses beyond their in-person classes. Unlike the online lab, this model is always Okay, self-led. Self-led. Yan ang kahalo-halo. Bunker. Sinisisi mo lang sinisisi yung sarili mo. Yun yun, self-led. Hindi halo ni sarili mo kasi blend. Kahit na guys. Blend, yeah. Kapag sinabing self-led naman, ito yung, ikaw mismo yung pipili ng additional courses mo, bukod pa dun sa inaaral mo, mga subjects. Like for example, iba, yung mga school kadalasan, may tinatawag silang course catalog. Sa course catalog na yon, makikita mo lahat ng options, yung mga other activities, mga pwede mo pang aralin. Like, kunwari, sa isang student, ang subject niya or parang inaaral niya is math. Ngayon, marami pa siyang free time. Gusto niya mag-aral pa ng ibang subject. Ngayon, coding. Nag-aral siya ng coding. Nag-aral siya ng coding. Coding? O coding. Ano yung coding? Nag-i-encode. Gano'n. Gano'n. Mark, ano yung coding? Yung gano'n yung sa laptop. Di ba ganito? gumagawa ng mga program. Yes, programmer. O ngayon, di ba? Yun yung nagyayak. Nagpili siya ng additional courses. Ngayon, yung makinig. Ngayon, yung school, bibigyan siya ngayon ng Special. parang bibigyan siya, parang Options? Yes, bibigyan siya ng options. Ganon. And, para, ano yung tawag dun? Sila yung magpo-provide ng parang Schedule? halimbawa, links, schedule kung paano ititake ng students yung additional courses na yes, sa atin wala na. Sa ibang school kasi, Pati sila mag-double course. yes, sa ibang school kasi, na binibigyan nila ng mga students ng list kung saan may mga additional courses sila na pwedeng kuhain. Divide. Ito, psychology.
Like college. Hindi naka-video. Nagigets niyo yung self-dead? Yeah. Oo. O, unlike online lab, sabi niya dito, yung online lab kasi, online yung paggawa ng lessons, activities, pero nasa classroom sila. Ito, sinasabing it is always remote. Kapag sinabing remote, online siya palagi. Kaya maraming time yung mga students na gawin yung mga activities or lessons anytime, anywhere. As long as hindi nila na pupunsya na parang yung scheduler yung deadline. Ano ulit yung 5? Guys, yung 5, ano natin yung 5? Classroom lab, may online lab, online driver, self-lab. 5 lang muna ba? So, hindi mo na yung Okay. And pang 6, babasahin ni Glory. This is a platform and teacher to deliver all curriculum activities are remote Grab drive. all the time. Uber. There's not 80% in-person platform and 80% optional or I am keeping it. extracurricular activities that Augmented. augmented. Okay. Ito naman yung pinagkaiba naman ng online drivers sa iba pang kinds of Yan daw ba yung Online. Pinagkaiba nito yung class this season. Pinagkaiba nito sa iba pang kinds of or types of blended learning is dito sa online driver. Mostly online din yung pagtuturo or yung way of learning ng mga students. Pero may face-to-face sila kapag merong extracurricular activities or mga events. Familiar kayo sa gantong setup? Yung online sila nag-aaral, pero kapag kunwari, optional yun na, optional to. Kapag gusto ng mga students makipag-participate sa extracurricular activities, or mga events sa school, tsaka lang sila papasok. Familiar kayo dito? Okay, good. Sa California. Ganun siya. Kaya under siya ng blended. You understand? Okay, yun lang pala. Ano na ulit yung 6? Face-to-face, rotation, flash. Ito, 1 muna sa 1. Face-to-face, rotation, flash, online lab, self-blend, driver's Online driving live. online driver's life. Okay, thank you so much. So, planning and managing blended learning is similar to traditional schooling. Kapag traditional schooling, ito naman yung ito, yung face-to-face. Okay, similar lang daw siya, parehas lang daw. But it integrates technology. It means mas naka-focus or mas nagagamit yung paggamit ng technology. Kagaya ng ginagawa natin ngayon. Diba, hindi na tayo nagpo-focus sa traditional. Mas, ano na tayo? Yes, mas ano na tayo sa paggamit ng technology, kagaya ng paggamit ng TV and laptop and PPT. it requires system-wide planning, student technology guidance, and a resource guide. And preparations include setting up infrastructure, developing multimedia content, and training teachers as online tutors. So, kailangan hindi lang mga student yung natututo, pati din yung mga teachers. Kasi, kapag naging teacher ka ba, hindi ka na natututo. Ano yung sabi nila sa English yung about Teachers are students. Teaching is about innovation. yes, ano sinabi? Yun ba yun? Kaya kinakailangan sa kapag ikaw, kunwari teacher, kinakailangan mo ng masusing pag-aaral, ang sabi dito, unang word. Right. Kasi, syempre, di ba nararanasan naman natin sa ating demo, hindi lang tayo basta-basta gumagawa ng ating demo. Pinaplano natin to, di ba?
Siyempre, nagkakaroon tayo ng plano kung paano natin siya i-execute ng maayos and paano natin magagamit yung mga resources natin ng maayos. Okay? Okay. For our next topic, online communities of learning or social networking. So, I have a question, class. When we say social networking, anong app yung unang-unang pumapasok sa isip? Shopee. Lazada, TikTok. Yung ano lang, pinaka talagang Facebook! Facebook, di ba? Kasi Facebook is the number one Online platform that people use. Yes. So, kasi nag-survey kami, ayon sa survey, services, ayon sa survey kasi, Ding-dong yan. makinig na. Makinig na, class. Kapag sinabi kasing social networking, unang-unang pumapasok sa mga tao is Facebook. Bakit? Kasi Ano na ito na lahat. Nakikipag-connect ka with your friends, family, relatives. Ano pang ginagawa sa Facebook? Marketplace. Buy and sell. Buy and sell. Reminisce, relax. Ano yung laging ginagawa ng mga content creator? Vlogging. Working kasi kumikita sila dun sa mga videos na ginagawa sila online. Ano nang tawag dun sa akin? Hindi. Okay, Facebook, pakibasa, Miss Kayla. Okay, si ano na lang, si Justin na lang. Facebook is the first online network that has combined online internet users in teaching and learning both information, sharing data, work, or collaboration with classmates, friends, teachers, and society. Member social networking can be appropriately used as an educational tool. Okay, thank you so much. So, yung Facebook is hindi lang siya nagagamit for entertainment purposes, nagagamit din siya for Information, gathering information, learning. educational tools. Sa paanong paraan natin siya nagagamit sa pag-aaral? Yung mga educational channel. Yes, kasi maraming videos or pinupost na videos yung mga ibang teachers, mga ibang instructors na natututo yung mga students or mga tao. Okay, friend? Kapag mayroong mga special announcement na gustong i-post yung kunwari sa school admin, pupunta lang sila sa page na yun, then makukuha na nila yung mga informations na kailangan nila based on school month. Yes, thank you so much. And yes, ayun talaga. Kasi, kaya nga siya tinawag na social networking. Di ba social? Parang kinocompose ng different kinds of people, di ba? Kaya nga. And social communities kasi, may mga community sa Facebook, through creating groups, di ba? Nag-create sila ng groups for different kinds of purposes. Meron sa pag-aaral, meron sa paglalaro, sa ayan, sa pagkatuto. Okay? Now, let's proceed. Let's define what is networking. So, what is networking? Please give Miss Ate Jen. The personal network one is social education or professional purposes. Okay, based sa binasa ni Ate Che, ano daw yung networking, guys? Ano yung networking? Connect, Network pala, network. Sorry. What is a network? group of individuals to communicate and Networking connect regularly. Lahat. Parang LinkedIn. Yung connect yan. Yung ganun kayo. Yes. Di ba? Familiar kayo sa networking? Yeah. Yung Yung connect. Yes. Yung maraming tao yung sa display. Parang ganun, affiliate. Tama. So, a network is a group of individuals who communicate and connect regularly. Ayan. Kagaya sa mga Facebook group or sa mga Facebook communities, di ba? Kadalasan may isa silang purpose. Kagaya sa kunwari, nag-create yung isang tao ng group or community
about sa pagkakaroon ng hilig sa horror movies. Ganon. Kayo ba, may mga Facebook group ba kayo sinamahan dati? Yan. Nung mga, ito, last makinig please. Familiar ba kayo sa RPW? Yeah! Roleplay world! Anong kadalasan ginagawa sa RPW? Makipag! Miss Danilin, bakit siya tinawag na roleplay world? Hindi totoo. Kasi, Jubel, tama. SOT daw. Uy, hindi ko yan alam yung social yun. Please. Guys, please. Yes. Kaya tinawag na roleplay, tama kasi nagro-roleplay lang sila. Kumbaga, Nagpo-portray sila ng ibang character. identity of character. So, bakit yun natanong? Connected ba siya dito sa network? Yes. Okay? Kasi it composed different kinds of individuals. Usong individual. Na nagpo-connect regularly. So, yung RPW, buhay pa ba siya ngayon? Meron pa ba siya ngayon? Yan. Isang example niya, and yung ibang example yun nga, yung mga groups or Facebook groups sa Facebook. Sabi dito, with the personal network, one can tap into contacts for social, educational, or professional courses. Parang, kaya siya tinawag na network. Kaya siya tinawag na networking kasi nga, di ba, halimbawa isang tao, kukunik siya dun sa isa pang tao, para kunwari, sa different kind of purposes, kunwari magpapatulong siya sa kanyang pag-aaral, or yung pwedeng makikipagkwentuhan, gano'n. And then, yung, kunwari, nagpatulong to isang tao dun sa isa, yung isang tao naman, magre-refer siya ng another kapag hindi niya kaya tulungan. Parang gano'n, parang kukunik mo yung saya, kaya may networking na tinatawag. Ano yan? Hotspot? Nagigets niyo yung networking? Okay. Ano ulit yung networking? Angel? Ano ulit yung networking? Naliling kasi ibang tao. Yes, tama. Sheila, other answer beside everyday. Yes. And itong communicate na sinasabi mo, ano ba to? Minsanan lang ba or madalas? Madalas, regular. Sila nakikipag-communicate with each other. So now, let's proceed to social networking platforms. Pag sinabing social networking platforms, ito yung under na yung Facebook. Ano pa yung mga alam niyo social networking platforms? TikTok, IG, Telegram, Threads, ano pa? X. X, also known as dati yung former. Okay? Friends can be communicated via internet or mobile devices. One can create a profile on a social networking site used to contact friends and share resources and interests. Communication can be one-on-one or group chat. Kaya nga sa Facebook, di ba? Pero pwede ka mag-create ng group chat sa Messenger. Pwede ka mag-create ng group chat or pwede din mong isahan lang mag-chat doon sa isang tao. Yung one-on-one na tinatawag. For others to read with features that allow for privacy on certain matters. Okay, next. There are varied platforms available where one can create a personal account, kagaya ng mga nabanggit nyo, Facebook, IG, Twitter, mga ganyan. Some of these popular social networking, yung mga kagaya ng nabanggit nyo, and dagdag ko lang yung MySpace, YouTube, and LinkedIn. So yung YouTube, kapag sinabi YouTube, ano lang yung naisip nyo, parang function nyo? So kadalasan, yung mga tao, hindi nila kinukonsider na social
app or social networking app yung YouTube kasi sa tingin nila parang nanonood ka lang naman doon, parang wala masyadong connection, di ka nakakapag-connect with other people. Unlike Facebook na talagang may communication, may nagpapalitan ng messages. Pero under siya ng social networking apps. Kasi nga, sa YouTube, di ba, meron yung comment section din doon na kikipag-usap ka sa ibang tao. Okay, unang-una Facebook, pakibasa. Oliver? Facebook. Hindi, iba-iba ulit. Facebook is the biggest social networking site founded in 2004 and based in Menlo Park, California. It is the most popular social network used by most people to post profiles, blogs, pictures, and videos, as well as share status updates and news articles with friends and family. Starting as a way for You can, Saan ako? you already can see my... college students to connect. College students to connect and socialize. It now allows people aged 13 and up to use it for personal or business reasons. 30. Okay, class, I have a question. Alam niyo ba yung dating tawag sa Facebook? Yeah. Friendster. Friendster. And yung parang function niya lang nun is mag-post ng music, parang mag-post ng status, yes. Pero ngayon is halos lahat pwede mo nang so kailan siya? Last Noong 2004. 2004 siya Sino? na-create or Sino? dead. Sino? Base, saan siya naka-base? Menlo Park, California. Yes, ayan, yung creator niya is Si creator niya William is Wordsworth. si Mark Zuckerberg. Si Mark Zuckerberg yung creator niya. Okay, next naman po is Twitter. Okay, basa. Twitter provides both visual networking services and value, which bring and share. Users post messages, interact with messages called tweets, limited to 140 characters. Other users can post tweets and messages that users can only return. A main failure is enabling people to share their thoughts immediately. Founded in 2006, Twitter is based in San Francisco, California, United States. Okay, Twitter also known as X. So, before pa mabago yung Twitter na X na ngayon, naabutan niyo ba yung Twitter dati? Yes. Ano yung madalas gawin doon? Dismiss. Laging may war. Laging may nagtitrending, gano'n, laging may viral. Gano'n. Please be quiet. Anong tawag doon kapag, di ba sa Facebook post, ano man kapag sa Twitter? And yung main function niya is people to ano main function niya ng Twitter? Post. Post their what? Status. Okay lang siya ano? When was Twitter was founded? 2006. California, United States. Okay. Switzerland. How do you read that? Switzerland? Yes. How do you pronounce it? LinkedIn. LinkedIn. Okay, dahil district. Bilisan mo na. Malabo na. Uy. Marami na. Huwag yan basahin ko. 25.
Itong LinkedIn naman is ito, more on ano to? More on finding jobs kasi dito yung mga users nito, pinopost nila yung credentials nila, yung mga experience nila sa work and then Resume! skills nila and then yung mga business owner or yung mga employer, doon nila titingnan kung qualified ba yung mga users o yung mga tao doon na gumagamit nitong app na ito para, syempre, matawagan sila if ever na qualified sila doon sa work na yun. So, more on na to. Talaga, finding jobs. Parang ganun. Done? Dito nila ililink in yung mga credentials nila, skills, and experiences. Pwede doon. Okay, sino familiar dito sa Google Google Class? Class. Yan yung pinakaunang Google bago pa may Google. Familiar kayo dito sa logo na to? Di ba yung Google Class, ano ang itsura ngayon ng ano? Ano, yung Yung different colors na yata siya. Green, red, Black. red, yeah. So, saan to kadalasan ginagamit? Research, searching information, gathering information, Yeah, researching. posting information. Yeah. And pwede din kayo dito makipag-connect with your friends and family. Para lang siyang messenger. Para siyang messenger. Nakapunta ba yan? Or Gmail. Para yung ang Gmail account yung email. Meron siya. Yes. So, ano na ulit yung parent company niya? Parent company ng Google Plus. Gago. It was founded in America. ngayon, YouTube. YouTube. Ito yung pinaka-popular video. Video. Posting. Video posting website or YouTube. okay lang siya, ano? 2005. Sorry. And did you know that the first ever video that posted on YouTube was in April 23, 2005 with its co-owner. 23, 2005. Ayan. YouTube. So yung main function niya is para for entertainment. O next na tayo, Pinterest. Paano na picture? Sino yung ano niya? Yung creator? Si Ben Silverman. Okay, so lahat ng sinabi niyo is tama. Nandito na tayo pag-uusap sa Pinterest. Ngayon, proceed na tayo sa Instagram. Mag-post, Instagram, stories, Trend. status, updates, Pang-girl. Parang Facebook lang. and Yung mga local, ano, pwede din siya for business and Yeah. adventure. Yung kapag yung ano, alam mo yung kapag yung kunwari napuntan mo na isang ESA, tapos may ayun, yung mga ganun, mga highlights parang gano'n. Yeah. Tapos yung stories mo, everyday magagano. Yes, and ito just like Facebook, the users or the account of the users can be public or private. Yeah. And sabi dito, it is the best social networking site for photography kasi mostly pictures yung nakikita natin. Okay, next, Tumblr. Tumblr. What is it? Silent LR yan. Itong Tumblr ito naman, it combines social media and vlogging. Kapag sinabing vlogging, Yung posting journal. yes, parang journals more on, di ba po yung vlogging videos, yung vlogging naman na mga text. And dito pwede din mag-post yung mga users ng photos, videos, quotes, using and links. Yes, parang Facebook lang siya o Instagram or Twitter. Parang MySpace. MySpace, pero bakit pinipili ko? MySpace.
Itong MySpace, dati hindi siya dati hindi ganyan, hindi yung function niya is iba. Kasi yung function niya ngayon is more on music na siya. Yung mga users ginagamit to para ma-follow yung favorite artist nila sa music industry. Pero dati iba. Nag-iba lang siya kasi nga dahil sa mga issues na natanggap ng mga users or ng creators na nirereklamo ng mga users. So MySpace focuses more on Space. music. Music. Oh, Flickr. Flickr. At sinabi Flickr. Gender reveal. Okay. Gusto mo gender reveal ko na ka dyan? Okay, sa talagang itong Flickr na to, it offers massive online photo storage. So parang ano lang siya, parang photo dump. Alam niyo yung photo dump? Oo, photo dump. Parang photo dump, parang nagdadap, parang ganyan. Parang Google Drive. Yes, parang Google Drive siya. Pero ito, it was acquired by Yahoo. Ibig sabihin, binili siya ng Yahoo. Alam niyo yung Yahoo? Oo. Yeah. Yung tinap. Yes, yung pinap. I'm bad. Okay. Nasusundan niyo? Okay, next na tayo. Bebo. Great. Yung popular na kanta. Great. Great. Bebo. Okay, Bebo sa social networking website. Please. Yung background niya, anong meaning ng Bebo? Or Bebo? Not early, vlogging often. It was founded by Richard and Sophie Birch in January 2005 at their San Francisco home. Okay, so itong Bebo or Bebo, isa din siya sa Yung Bebo. website. Meron pa ako. Okay. Na sundan nyo, ngayon, punta na tayo sa the benefits of using social networking sites. Okay, so kapag gumagamit tayo ng mga social networking sites, ano ba yung mga benefits nito? Unang-una, social networking sites create a global village. And it makes the connection easier with family, friends, and other people. And also, na pinoprovide din ito yung paggamit ng mga social networking sites. Dali nila para mabilis na tayo matapos. Uy, meron pa ako. Bilisan mo na. Pinoprovide din ito yung instant access sa news. Diba? Kasi madali natin ma-access yung news sa paggamit lang ng social apps. Like Facebook, YouTube, TikTok, mga ganun. And mabilis tayo makapag-share ng information. And yung mga sites din ito is sinusupport niya yung learning. Kaya mabilis or pwede matuto yung mga students by using this sites. Okay, kambali na yung mga benefits naman sa paggamit ng social networking sites. Ngayon naman yung danger o yung mga kapamangan na pwede idulot ng mga social networking sites sa mga students. First, yung danger na pwede niya ma-acquire ng mga users is yung mga negative publicity and incidents from misuse. Kasi maraming users, yung mali yung way nila ng paggamit. Di ba? Meron yung sobra-sobra na magpuyat dahil sa paggamit ng different social apps. Diba? Yes, parang ganun. And yung iba din is, ang daming misinformation, ang daming mga false information na naganap sa mga sites na to. O iba pa, other dangers is befriending strangers who may be predators or cyberbullies. Alam niyo mga PDF online? Yeah. Mga ganun ba? Nagsilaganap yun online, kaya easy target lang yung mga batang gumagamit ng gadgets or mga social media. Last warning ko na to. Nainig pa kayo. Okay. Ano pa yung sa tingin nyo mga dangers na pwedeng ma-acquire o maranasan ng mga scam? Yes, tama. Ano pa? Bukod sa cyberbullying. Yung pagbebenta ng pagbebenta ng Hacking and
Fake news, yes, tama, and identity theft na kadalasan nararanasan ng mga professionals online. Di ba? Meron yung mga sikat online. Di ba? Ang dami gumagaya sa mga account nila para makapangloko. Okay. So, natuto ba kayo ngayong araw? Yes! So, reminder, everyone, please read our reminder for today. Social media connects us, inform us, and empower us. But always remember, think before you post. Choose your connection wisely and keep your guard up. Your safety and reputation are worth more than any effort. You understand? Thank you so much, po.